Sa isang payapang baybaying baryo na napapalibutan ng malawak na dagat at matatayog na puno ng niyog, naninirahan ang isang masipag na mangingisdang nagngangalang Ramon. Kilala siya ng buong pamayanan bilang isang taong matapat, mabait, at walang sawang nagsisikap upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Ramon. Tahimik niyang inaayos ang lumang lambat, sinusuri ang maliit na bangkang halos ilang ulit nang nasira dahil sa malalakas na alon, at saka siya nagtututungo sa dalampasigan. Habang ang karamihan sa mga tao ay mahimbing pang natutulog, siya ay nasa gitna na ng dagat, umaasang magiging masagana ang kanyang huli. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, tila ba sinusubok siya ng kapalaran. Madalas ay kakaunti lamang ang kanyang nahuhuling isda. Kung minsan, sapat lamang iyon upang may maihain silang pagkain sa hapag. Kapag mas lalo pang kapos ang huli, napipilitan siyang umutang sa tindahan ng baryo. Hindi kailanman nagreklamo si Ramon. Para sa kanya, mas mahalaga ang marangal na pamumuhay kaysa madaling yaman na galing sa panlalamang sa kapwa. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan ng kanyang asawa at anak, napansin niyang halos wala ng laman ang kanilang sisidlan ng bigas. "Pasensya na kayo," malungkot niyang sambit. "Bukas, lalayo pa ako sa karagatan. Baka doon mas marami akong mahuling isda." Ngumiti ang kanyang asawa. "Naniniwala akong darating din ang araw na magbabago ang ating buhay." Tumango lamang si Ramon. Hindi niya alam kung kailan mangyayari iyon, ngunit hindi niya hinayaang mawala ang kanyang pag-asa. Kinabukasan, mas maaga pa siyang naglayag kaysa dati. Tahimik ang dagat, halos walang hangin. Mistulang salamin ang ibabaw ng tubig habang unti-unting sumisilip ang araw sa silangan. Habang papalayo siya sa pampang, napansin niyang tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng dagat. Unay inakala niyang refleksyon lamang iyon ng araw. Ngunit habang lumalapit siya, ay lalo itong luminaw. Dahan-dahan niyang itinigil ang bangka. Sumilip siya sa malinaw na tubig. Sa ilalim ay may isang napakalaking kabibe na bahagyang nakabukas. Mula rito nagmumula ang kakaibang sinag na tila kumikislap sa iba't ibang kulay. Nagtaka si Ramon. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kabibe sa buong buhay niya bilang mangingisda. Maingat siyang sumisid. Paglapit niya sa kabibe, napansin niyang hindi ito karaniwang kabibe. Malinis ito, makinis, at tila hindi tinatablan ng lumot kahit matagal nang nasa ilalim ng dagat. Hinawakan niya ito. Napakabigat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maiangat ito hanggang sa kanyang bangka. Habang nagpapahinga siya, unti-unti niyang binuksan ang kabibe. Pagkabukas nito, halos mapapikit siya sa matinding liwanag na lumabas. Sa loob ay naroon ang isang napakalaking perlas. Hindi ito puti, gaya ng karaniwang perlas. Nagbabago ang kulay nito habang tinatamaan ng liwanag ng araw. Minsan ay kulay pilak,
minsan ay bughaw, minsan na may tila ginto. Hindi maalis ni Ramon ang kanyang tingin. Pakiramdam niya'y may kakaibang init na dumadaloy mula sa perlas patungo sa kanyang mga palad. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Tahimik niyang inilagay ang perlas sa isang maliit na kahong kahoy na lagi niyang dala. Pagkatapos noon ay muli siyang naglatag ng lambat. Ilang sandali pa lamang ang lumipas ay agad na bumigat ang kanyang lambat. Nang hilahin niya ito, hindi siya makapaniwala. Puno ito ng malalaki at sariwang isda. Sa buong buhay niya bilang mangingisda, ngayon lamang siya nakahuli ng ganoon karami sa iisang hagis. Napangiti siya. Marahil ay pinagpala lamang talaga ang araw na ito. Muli niyang ibinaba ang lambat, muli itong napuno, at nang gawin niya iyon sa ikatlong pagkakataon, mas marami pang isda ang kanyang nahuli. Halos mapuno ang kanyang maliit na bangka. Pagdating niya sa pantalan, agad siyang sinalubong ng mga kapwa mangingisda. "Naku Ramon, saan mo nahuli ang mga iyan? Parang isang linggong huli ang dala mo." Ngumiti lamang siya. "Hindi ko rin alam, talagang pinagpala lang siguro ako ngayon." Mabilis na nabili ang lahat ng kanyang isda sa palengke. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakauwi siyang may sapat na salapi upang makabili ng pagkain, bigas, bagong lambat at ilang gamot para sa kanyang asawa. Masayang masaya ang kanyang pamilya. Ngunit ng gabing iyon, habang inilalagay niya ang mahiwagang perlas sa isang kahon sa loob ng kanilang bahay, napansin niyang muli itong nagliwanag. Mas maliwanag kaysa noong una niya itong makita. Kasabay ng kakaibang liwanag ay tila may malamig na hangin na dumaan sa buong silid. Biglang tumigil ang lahat, natahimik ang paligid. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ni Ramon ay may hindi nakikitang matang nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Mahigpit niyang niyakap ang kahong kinalalagyan ng perlas. Hindi niya alam na ang simpleng bagay na kanyang napulot sa kailaliman ng dagat ay magbabago hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi maging ng buong buhay ng kanyang pamilya. At sa malayong bahagi ng karagatan, may isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng dagat, ang unti-unti nang nagising. Lumipas ang ilang araw mula nang mapulot ni Ramon ang kakaibang perlas sa kailaliman ng dagat. Hindi pa rin niya ito ipinakikita kanino man. Nakalagay lamang ito sa isang maliit na kahong kahoy na maingat niyang itinago sa loob ng kanilang silid. Kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa kanyang buhay. Tuwing maglalayag siya sa dagat, tila kusang lumalapit ang mga isda sa kanyang lambat. Kahit sa mga lugar na dati halos walang huli, palagi siyang umuuwing puno ang bangka. Hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ng buong baryo ang kakaibang swerte ni Ramon. Parang hindi nauubusan ng biyaya ang dagat para sa kanya, bulong ng isang mangingisda. Kung saan siya pumunta, doon dumarami ang isda, dagdag naman ang isa. Ngunit sa halip na ipagyabang ang kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Ramon.
Tinulungan niya ang mga kapwa mangingisdang nasiraan ng bangka at nagbahagi siya ng sariwang isda sa mga pamilyang walang makain. Dahil dito, lalo siyang iginalang ng mga tao. Isang umaga, nagtungo siya sa pamilihan upang ibenta ang kanyang huli. Habang nakikipag-usap siya sa mga mamimili, may isang matandang lalaki ang tahimik na lumapit. Maputi ang kanyang balbas at nakasuot ng lumang kasuotan na tila maraming taon nang ginagamit. "Ikaw ba si Ramon?" tanong nito. "Opo." Matagal siyang tinitigan ng matanda bago nagsalita. "May dala kang bagay na hindi karaniwang pag-aari ng tao." Napatigil si Ramon. Hindi siya sumagot. Ngumiti ang matanda. "Huwag kang mabahala. Hindi ko kukunin iyon. Ngunit tandaan mo ang aking babala." "Ano pong babala?" "Ang biyayang ibinibigay ng dagat ay may kasamang pagsubok. Kung mananatiling malinis ang iyong puso, lalo kang pagpapalain. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman, mawawala ang lahat." Pagkasabi nito ay naglakad na palayo ang matanda. Nang sundan siya ni Ramon upang magtanong pa, wala na itong bakas. Para bang naglaho na lamang ito sa gitna ng maraming tao. Buong araw na iyon ay hindi mapakali si Ramon. Pagsapit ng gabi, muli niyang inilabas ang perlas mula sa kahon. Tahimik niya itong minasdan. Muli itong nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may mga anyong kumikislap sa loob ng perlas. Para bang may alon, mga bituin, at malalim na karagatang umiikot sa loob nito. Hindi niya maunawaan ang kahulugan ng lahat. Kinabukasan ay muli siyang pumalaot. Habang nasa gitna siya ng dagat, biglang nagdilim ang kalangitan. Lumakas ang hangin. Unti-unting lumaki ang mga alon. Nagsimulang umindayog ng malakas ang kanyang maliit na bangka. Ang ibang mangingisda ay nagmadaling bumalik sa pampang. Ngunit si Ramon ay napalayo na. Isang dambuhalang alon ang tumama sa kanyang bangka. Naputol ang isa sa mga sagwan. Halos matapon siya sa dagat. Sa gitna ng unos, nahulog mula sa kanyang bulsa ang mahiwagang perlas. Diretso itong bumulusok sa dagat. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Agad siyang sumisid kahit malakas ang alon. Hinanap niya ang perlas sa kailaliman. Habang pababa siya ng pababa, muli niyang nakita ang kakaibang liwanag. Ngunit hindi lamang ang perlas ang naroon. May isang napakalaking anino ang dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng dagat. Unti-unti itong lumapit habang hawak ni Ramon ang kumikislap na perlas. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may lihim na bantay ang mahiwagang biyayang kanyang napulot. Kapag sinabi mo ang 3, ipagpapatuloy ko ang Kabanata 3 sa parehong mahaba, propesyonal at malinis na estilo. Mahigpit na hawak ni Ramon ang mahiwagang perlas habang unti-unti siyang lumulutang pabalik sa ibabaw ng dagat. Sa kabila ng malalakas na alon, tila may isang hindi nakikitang puwersang gumagabay sa kanya hanggang sa marating niya ang kanyang bangka. Pag-ahon niya, bigla ring humupa ang unos. Ang kanina'y nagngangalit na karagatan ay naging payapa na
para bang walang nangyaring bagyo. Hindi maalis sa isip ni Ramon ang napakalaking aninong nakita niya sa kailaliman. Hindi niya matiyak kung isa ba itong napakalaking isda o isang nilalang na hindi pa kailanman nakita ng tao. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay hindi na siya mapakali. Kinagabihan, inilabas niyang muli ang perlas. Habang nakatitig siya rito, napansin niyang may maliliit na guhit na tila gumagalaw sa loob nito. Hindi iyon simpleng refleksyon ng ilaw. Para bang may sariling buhay ang mahiwagang perlas. Makalipas ang ilang sandali ay tila may mahinang liwanag na kumalat sa buong silid. Hindi ito nakakasilaw, bagkus ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Nang sumunod na mga araw ay lalo pang dumami ang biyayang dumarating kay Ramon. Hindi lamang isda ang kanyang nahuhuli. Minsan ay may mamahaling alimango, malalaking hipon at mga bihirang lamang dagat na mataas ang halaga sa palengke. Unti-unti nilang naayos ang kanilang bahay. Napalitan ang sirang bubong. Nakabili siya ng bagong lambat at mas matibay na bangka. Nakapag-ipon din siya ng kaunting salapi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Gayunman, may mga taong nagsimulang mainggit. Isa na rito si Tano, isang mayamang negosyante ng isda sa Karatig Bayan. Sanay siyang siya lamang ang may pinakamalaking kita sa pamilihan. Ngunit nang dumating si Ramon, unti-unti siyang nalugi dahil mas sariwa at mas marami ang nahuhuling isda ng simpleng mangingisda. Imposibleng normal ang swerte ng taong iyon, wika ni Tano sa kanyang mga tauhan. Alamin ninyo ang kanyang lihim. Mula noon ay palihim na nilang sinusundan si Ramon sa bawat paglalayag. Isang madaling araw, napansin ni Ramon na may isa pang bangkang sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang pangingisda. Nang ihagis niya ang lambat, muli itong napuno ng napakaraming isda. Malayo sa kanya, lihim iyong nasaksihan ng mga tauhan ni Tano. Pagbalik nila sa kanilang amo ay agad nilang ibinalita ang kanilang nakita. Wala siyang ginagawa kundi mangisda. Ngunit hindi normal ang dami ng kanyang nahuhuli. Lalong naging determinado si Tano. Samantala, isang gabi habang nagpapahinga si Ramon sa kanilang bahay, may narinig siyang mahinang katok sa pintuan. Pagbukas niya ay isang matandang babae ang kanyang nakita. Basang-basa ito sa tubig dagat kahit wala namang ulan. "Maaari po ba kayong matulungan?" Magalang na tanong ni Ramon. Tinitigan siya ng matanda bago nagsalita. "Ang perlas na nasa iyo ay matagal nang hinahanap ng maraming tao sa Kim." Nagulat si Ramon. "Huwag mong hayaang maagaw iyon. Hindi lamang swerte ang dala ng perlas. Isa itong sinaunang kayamanan na ipinagkatiwala sa taong may mabuting puso. Paano ninyo nalaman ang tungkol dito?" Ngumiti lamang ang matanda. "Darating ang araw na susubukin ang iyong katapatan. Kapag nangyari iyon, piliin mo ang kabutihan kaysa kayamanan." Pagkatapos sabihin iyon ay dahan-dahan siyang naglakad palayo. Nang sumilip si Ramon sa labas, makalipas lamang ang ilang segundo, wala na ang matanda.
tila naglaho itong parang hamog sa gabi. Kinabukasan, lalo pang naging maingat si Ramon sa pag-iingat ng mahiwagang perlas. Ngunit hindi niya alam na mula sa isang burol na nakatanaw sa kanilang bahay, tahimik siyang minamasdan ni Tano. Ngumiti ang mayamang negosyante. Malapit ko nang malaman ang lihim ng iyong walang katapusang swerte, Ramon. Hindi alam ni Ramon na nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok sa kanyang buhay. At ang mahiwagang perlas ay magiging dahilan ng isang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. Mula nang dumating ang matandang babaeng nagbabala kay Ramon, lalo siyang naging maingat sa pag-iingat ng mahiwagang perlas. Hindi na niya ito dinadala sa tuwing pumapalaot. Sa halip, inilagay niya ito sa isang maliit na kahong kahoy na ibinaon niya sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay. Tanging siya lamang ang nakaaalam ng lihim na pinagtaguan nito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo ring lumalakas ang pagnanais ni Tano na malaman ang sikreto ng mangingisda. Hindi niya matanggap na ang isang dating mahirap na tao ay unti-unting umaangat sa buhay dahil lamang sa pangingisda. Para sa kanya, may nakatagong kayamanan o mahiwagang bagay na ginagamit si Ramon. Isang gabi, tinawag niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Ngayong gabi, pasukin ninyo ang bahay ni Ramon, malamig niyang utos. Huwag kayong aalis hanggat hindi ninyo natatagpuan ang anumang bagay na nagbibigay sa kanya ng swerte. Tumango ang dalawang lalaki. Pagsapit ng hating gabi, tahimik silang nagtungo sa bahay ni Ramon. Natutulog na ang buong pamilya. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay linaw sa paligid. Dahan-dahan nilang binuksan ang likurang bahagi ng bahay. Isa-isang nilang siniyasat ang bawat sulok. Binuksan nila ang mga baul, kabinet at sisidlan ng mga kagamitan. Ngunit wala silang natagpuang kakaiba. Habang naghahalongkat sila, biglang nagsimulang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Nagtaka ang dalawang lalaki. Wala namang bukas na bintana. Kasunod nito ay unti-unting kumilos ang mga anino sa dingding na tila may sariling buhay. Nangamba sila ngunit ipinagpatuloy pa rin ang paghahanap. Paglapit nila sa bahaging kinalalagyan ng nakatagong perlas, biglang nanginig ang buong sahig. Nagkatinginan ang dalawa. Maya-maya pa'y tila may narinig silang mahinang tinig na nagmumula sa ilalim ng bahay. Hindi nila maunawaan ang mga salitang binibigkas, ngunit sapat na iyon upang sila'y kabahan. Biglang namatay ang kanilang dalang lampara. Nabalot ng matinding dilim ang buong bahay. Sa takot, dali-dali silang tumakbo palabas. Pagdating nila kay Tano ay kapwa sila namumutla. Hindi namin nahanap ang hinahanap ninyo, nanginginig na sabi ng isa. Ngunit may kakaibang nangyari sa loob ng bahay. Hindi naniwala si Tano. Mga duwag. Ako mismo ang kikilos. Samantala, kinaumagahan ay napansin ni Ramon na bahagyang nagalaw ang ilang gamit sa kanilang bahay. Hindi siya nagsalita, ngunit agad niyang naisip ang babala ng matandang babae.
mabilis niyang hinukay ang ilalim ng sahig. Nakahinga siya nang maluwag nang makitang naroon pa rin ang mahiwagang perlas. Pagkahawak niya rito ay muli itong nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang pangitain na lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang sinaunang kaharian sa ilalim ng dagat. May mga palasyong yari sa Kabibe at Corales. Sa gitna nito ay may isang trono na kinalalagyan ng isang malaking perlas na kapareho ng nasa kanyang kamay. Makalipas ang ilang sandali ay naglaho ang pangitain. Napaupo si Ramon habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya nagdududa. Ang perlas na kanyang napulot ay hindi ordinaryong kayamanan. May malalim itong pinagmulan na unti-unti pa lamang niyang matutuklasan. Sa kabilang dako, nakatanaw si Tano sa dagat habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang lihim na nagpapayaman sa iyo, Ramon. Hindi niya alam na sa bawat hakbang na ginagawa niya dahil sa kasakiman, lalo lamang siyang inilalapit ng tadhana sa kapahamakang matagal nang nag-aabang sa sino mang magnanais angkinin ang mahiwagang perlas. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nabigong pagtatangka ni Tano na matuklasan ang lihim ni Ramon. Bagamat naging mas maingat ang mangingisda, hindi niya hinayaang baguhin ng takot ang kanyang mabuting pagkatao. Patuloy siyang pumapalaot araw-araw at tumutulong sa mga nangangailangan sa kanilang baryo. Dahil sa kanyang kabutihan, lalong dumami ang mga taong humahanga at gumagalang sa kanya. Ngunit kasabay nito ay lalo ring lumalim ang inggit ni Tano. Isang umaga, habang inaayos ni Ramon ang kanyang bangka sa dalampasigan, isang matandang mangingisda ang lumapit sa kanya. Kulubot na ang mukha nito at mabagal nang maglakad, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. "Ikaw ba si Ramon?" tanong ng matanda. "Opo, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" ngumiti ang matanda. "Marami na akong narinig tungkol sa iyong kabutihan. Kaya dumating ako upang sabihin sa iyo ang isang lihim na matagal ko nang itinatago." Tahimik na nakinig si Ramon. "Noong ako'y bata pa," kwento ng matanda, "may alamat nang umiikot tungkol sa isang pambihirang perlas na nagmumula sa kailaliman ng dagat. Sinasabing hindi ito kayang matagpuan ng sinumang sakim. Kusang nagpapakita lamang ito sa taong may malinis na puso at handang tumulong sa kapwa." Napalunok si Ramon. Nagpatuloy ang matanda. "Ngunit tandaan mo, ang perlas ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Sinusubok din nito ang puso ng nagmamay-ari. Kapag ginamit ito para sa kasakiman, unti-unti nitong aalisin ang lahat ng biyayang ipinagkaloob." Tahimik na yumuko si Ramon. "Nangangako po akong hindi ko gagamitin ang anumang biyaya para lamang sa sarili kong kapakinabangan." Masayang ngumiti ang matanda. Iyan ang tamang landas. Bago umalis ang matanda ay iniabot niya kay Ramon ang isang maliit na anting-anting na yari sa lumang Kabibe. "Itago mo ito. Darating ang panahon na kakailanganin mo." Hindi na nakapagtanong si Ramon
dahil unti-unti nang naglakad palayo ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay tila nawala ito sa gitna ng mga tao. Samantala, hindi kalayuan sa kanilang pinag-uusapan ay may isang pares ng matang lihim na nagmamasid. Isa iyon sa mga tauhan ni Tano. Agad nitong ibinalita ang lahat ng narinig sa kanyang amo. Lalo akong naniniwalang may mahiwagang bagay si Ramon. Galit na sabi ni Tano. Hindi ako papayag na siya lamang ang makinabang. Kinagabihan, nagpatawag siya ng ilang lalaking kilala sa paggawa ng masasamang gawain. Ihahanda ninyo ang bangka. Susundan natin si Ramon sa susunod niyang paglalayag. Kapag natuklasan natin ang kanyang lihim, kukunin natin iyon kahit ano pa ang mangyari. Tumango ang mga lalaki. Hindi nila alam na sa bawat hakbang na kanilang binabalak, mas lalo nilang ginugulo ang kapayapaang matagal nang binabantayan ng mahiwagang kapangyarihan ng dagat. Samantala, habang nakaupo si Ramon sa tabing dagat at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, inilabas niya ang mahiwagang perlas. Muli itong kumislap. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila may lumitaw na malinaw na larawan sa loob nito. Nakita niya ang isang malayong pulo na napapalibutan ng matataas na batuhan at bughaw na tubig. Sa gitna ng pulong iyon ay may isang matandang punong kahoy na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Saglit lamang ang pangitain bago muling naging tahimik ang perlas. Napaisip si Ramon. Pakiramdam niya ay may nais ipahiwatig ang mahiwagang kayamanan. Hindi pa niya alam kung saan matatagpuan ang mahiwagang pulo. Ngunit batid niyang darating ang araw na kailangan niyang hanapin ito. At sa pagsisimula ng bagong paglalakbay na iyon, mas mabibigat pang pagsubok ang naghihintay sa kanya. Hindi na nawala sa isipan ni Ramon ang mahiwagang pulong nakita niya sa loob ng perlas. Tuwing isinasara niya ang kanyang mga mata, malinaw niyang naaalala ang matatayog na batuhan, ang bughaw na dagat, at ang matandang punong kahoy na tila naghihintay sa kanyang pagdating. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-iisip. Sa huli, nagpasya siyang sundan ang ipinakita ng mahiwagang perlas. Ngunit bago siya umalis, ipinaalam muna niya sa kanyang asawa ang kanyang balak. Hindi ko maipaliwanag, wika ni Ramon, ngunit pakiramdam ko ay may mahalagang dahilan kung bakit ako tinatawag ng lugar na iyon. Bagaman nag-aalala, nauunawaan ng kanyang asawa na hindi basta-basta gagawa ng pasya si Ramon. Mag-iingat ka, mahina nitong sabi. Hihintayin ka naming makabalik. Maagang maaga kinabukasan ay naglayag si Ramon sakay ng kanyang bagong bangka. Dala niya ang ilang pagkain, malinis na tubig, ang anting-anting na ibinigay ng matandang mangingisda, at ang mahiwagang perlas na maingat niyang itinago sa isang maliit na supot. Habang papalayo siya sa kanilang baryo, napansin niyang tila kusang gumagaan ang paglalayag ng kanyang bangka. Kahit mahina lamang ang hangin, mabilis siyang sumusulong sa dagat. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang magliwanag ang perlas. Unti-unti itong kumikislap na tila nagbibigay ng direksyon. Sinunod ni Ramon ang liwanag
hanggang sa marating niya ang isang bahaging nababalot ng makapal na hamog. Tahimik ang paligid. Walang ibang bangkang makikita. Walang ibong lumilipad. Tanging ang mahinang pag-indayog ng alon ang maririnig. Nang makalampas siya sa hamog, isang napakagandang pulo ang bumungad sa kanyang paningin. Napapalibutan ito ng matataas na batuhan at malinaw na tubig na kulay esmeralda. Sa gitna ng pulo ay naroon ang matandang punong kahoy na eksaktong nakita niya sa loob ng perlas. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang bangka. Paglapag pa lamang niya sa buhanginan ay nakaramdam na siya ng kakaibang katahimikan. Parang ang buong pulo ay buhay. Habang papalapit siya sa punong kahoy, napansin niyang may mga lumang ukit sa katawan nito. Mga simbolong hindi niya kailanman nakita. Biglang uminit ang perlas sa kanyang bulsa. Nang ilabas niya ito, kusang lumutang ang perlas at dahan-dahang lumapit sa puno. Kasabay nito ay nagliwanag ang mga ukit. Unti-unting bumukas ang lupa sa paanan ng puno. Mula rito ay lumitaw ang isang maliit na hagdang bato na pababa sa ilalim ng lupa. Nag-atubili si Ramon. Ngunit nanaig ang kanyang tapang. Dahan-dahan siyang bumaba. Sa ilalim ay natagpuan niya ang isang sinaunang silid na yari sa makikinang na bato at kabibe. Sa gitna nito ay may isang lumang pedestal. Paglapit niya ay nakita niya ang nakaukit na mga salita. Ang tunay na kayamanan ay hindi para sa taong sakim, kundi para sa pusong marunong magbahagi. Kasabay ng kanyang pagbabasa ay muling nagliwanag ang perlas. Biglang lumitaw ang larawan ng isang matandang lalaking nakasuot ng puting kasuotan. Huwag mong katakutan ang iyong tinatahak na landas, Ramon, wika nito. Ikaw ang napiling tagapag-ingat ng pampaswerteng perlas. Ngunit tandaan mo, habang lumalakas ang kapangyarihan nito, lalo ring lalakas ang mga taong magnanais na maagaw ito. Pagkasabi nito ay unti-unting naglaho ang mahiwagang anyo. Tahimik na tumayo si Ramon. Batid niyang hindi na lamang simpleng mangingisda ang kanyang papel. May mas malaking tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya. Samantala, ilang milya ang layo mula sa mahiwagang pulo, lihim na sinusundan pala siya ni Tano at ng kanyang mga tauhan. Mula sa kanilang bangka ay nasilayan nila ang mahiwagang liwanag na nagmumula sa pulo. Ngumiti si Tano habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Sa wakas, bulong niya, nalaman ko rin kung saan nakatago ang lihim ng iyong walang hanggang swerte, Ramon. Hindi niya alam na ang bawat hakbang na gagawin niya sa mahiwagang pulong iyon ay maaaring maging simula ng sarili niyang kapahamakan. Tahimik na nakatayo si Ramon sa loob ng sinaunang silid habang hawak ang pampaswerteng perlas. Ang mga salitang nakaukit sa batong pedestal ay tila nananatili sa kanyang isipan. Ang tunay na kayamanan ay hindi para sa taong sakim, kundi para sa pusong marunong magbahagi. Hindi pa man siya nakakalabas ng silid, ay muli nang nagliwanag ang perlas. Unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki
na siya ring nakita niya kanina. Ramon, mahinahon nitong wika, ang kapangyarihan ng perlas ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanang maibibigay nito. Ang tunay nitong lakas ay nasa taong nagtataglay nito. Tahimik na nakinig si Ramon. Maraming taon nang naghihintay ang perlas ng isang taong karapat-dapat. Marami ang nagtangkang angkinin ito, ngunit lahat sila ay nabigo dahil nanaig ang kanilang kasakiman. Kung gayon po, tanong ni Ramon, ano ang dapat kong gawin? Manatili kang tapat sa iyong puso. Huwag mong gamitin ang biyayang ito upang maghari sa iba. Ipagpatuloy mong tulungan ang mga nangangailangan. Pagkatapos sabihin iyon ay unti-unting naglaho ang mahiwagang anyo. Pag-akyat ni Ramon mula sa ilalim ng lupa, ay napansin niyang papalubog na ang araw. Nagpasya siyang bumalik na sa kanyang bangka. Ngunit hindi niya alam na may mga matang lihim na nagmamasid sa bawat kilos niya. Mula sa likod ng malalaking bato ay lumabas si Tano kasama ang 4 niyang tauhan. Hanggang diyan na lamang ang pag-iingat mo, Ramon, malamig niyang sabi. Nagulat si Ramon. Tano, ano ang ginagawa ninyo rito? Ibigay mo sa akin ang perlas. Wala kang karapatang angkinin ito. Ngumisi si Tano. Ang kayamanan ay para sa taong marunong gumamit nito. Sayang lamang kung mananatili ito sa isang simpleng mangingisda. Lumapit ang mga tauhan ni Tano upang agawin ang perlas. Ngunit nang tangkain ng isa sa kanila na hawakan ito, biglang nagliwanag ang buong paligid. Napaatras silang lahat. Mula sa lupa ay tila umusbong ang makakapal na ugat ng matandang punong kahoy at humarang sa kanilang daraanan. Nayanig ang buong pulo. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Nakukulam tayo, sigaw ng isa sa mga tauhan. Ngunit hindi pa rin umatras si Tano. Duwag kayo, kunin ninyo ang perlas. Muli silang sumugod. Sa sandaling iyon ay kumislap ang anting-anting na ibinigay sa kanya ng matandang mangingisda. Unti-unting humupa ang takot ni Ramon. Hindi siya lumaban gamit ang dahas. Sa halip ay mahigpit niyang hinawakan ang perlas at taimtim na nanalangin na walang masamang mangyari sa sinuman. Biglang tumigil ang malakas na hangin. Kasabay nito ay bumitaw ang mga ugat ng puno at nagsimulang umurong. Ngunit sa halip na saktan ang mga tauhan ni Tano, itinulak lamang sila ng isang malakas na puwersa palayo sa bangin ng pulo. Natumba silang lahat sa buhanginan. Nanlaki ang mga mata ni Tano. Ngayon lamang siya nakakita ng kapangyarihang hindi nananakit, ngunit kayang pigilan ang kasamaan. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa halip na huminto, lalo siyang naging sakim. Hindi ako susuko, sigaw niya. Kahit abutin pa ako ng buong buhay, aangkinin ko ang perlas. Dali-dali silang sumakay sa kanilang bangka at umalis bago tuluyang dumilim ang kalangitan. Tahimik namang bumalik si Ramon sa kanyang bangka. Habang papalayo siya sa mahiwagang pulo, napansin niyang unti-unting nababalot muli ito ng makapal na hamog hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kanyang paningin.
Nauunawaan na niya ngayon ang tunay na kahulugan ng kanyang paglalakbay. Hindi lamang siya pinagkatiwalaan ng isang pambihirang kayamanan. Siya ang naging tagapag-ingat ng isang sinaunang biyayang nararapat lamang mapunta sa taong may malinis na puso. Ngunit alam din niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang pagsubok. Habang papalapit ang kanyang bangka sa kanilang baryo, isang malakas na bagyo ang unti-unting namumuo sa malayong bahagi ng karagatan. At sa gitna ng nagdidilim na kalangitan, may isang lihim na panganib ang papalapit. Isang pagsubok na maglalagay sa katapangan, pananampalataya at kabutihan ni Ramon sa pinakamahirap na hamon ng kanyang buhay. Pagbalik ni Ramon mula sa mahiwagang pulo ay tila nagbago ang buong paligid. Sa maghapon ay makulimlim ang kalangitan at ang dagat na dati payapa ay naging mabigat ang alon. Maging ang matatandang mangingisda sa baryo ay nagsabing kakaiba ang kilos ng karagatan. Hindi nagtagal ay dumating ang isang napakalakas na bagyo. Nagmamadaling iniligtas ng mga taga-baryo ang kanilang mga bangka at mga lambat. Ang iba ay naglipatan sa mas matataas na lugar upang makaiwas sa rumaragasang tubig. Hindi nag-atubili si Ramon. Kasama ang ilang kalalakihan sa baryo, tinulungan niyang ilikas ang mga matatanda, kababaihan at mga bata. Isa-isang isinakay sa ligtas na lugar ang mga hindi makalakad. Inilabas din niya ang naipon niyang pagkain at ipinamahagi ito sa mga pamilyang nawalan ng tahanan. Habang abala ang lahat sa pagliligtas ng buhay, tahimik namang minamasdan ni Tano ang pangyayari. Sa halip na tumulong, naisip niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang maagaw ang mahiwagang perlas. Abala si Ramon, bulong niya sa kanyang sarili. Ngayon ko kukunin ang kayamanang iyon. Kasama ang dalawa niyang tauhan, ay nagtungo siya sa bahay ni Ramon. Ngunit pagpasok nila sa loob, ay wala silang natagpuan. Muli nilang hinanap ang bawat sulok ng bahay. Sinira nila ang ilang kasangkapan. Binungkal pa nila ang ilalim ng sahig. Ngunit wala pa rin ang kanilang hinahanap. Hindi nila alam na bago pa dumating ang bagyo ay dinala na ni Ramon ang perlas at itinago ito sa loob ng maliit na sisidlang kawayan na nakabaon sa ilalim ng isang malaking bato malapit sa dalampasigan. Habang papalabas si Tano sa bahay, biglang kumulog ng napakalakas. Kasabay nito ay tumama ang isang kidlat sa matandang puno sa tabi ng kanilang dinaraanan. Napaatras silang tatlo. Nang muli silang tumingin sa paligid, tila nag-iba ang anyo ng buong lugar. Nagmistulang makapal ang hamog at hindi nila makita ang daan palabas. Paikot-ikot silang naglakad, ngunit paulit-ulit lamang silang bumabalik sa parehong lugar. Lumipas ang ilang oras bago sila nakalabas. Pagod at takot na takot silang bumalik sa kanilang bahay. Samantala, matapos humupa ang bagyo ay naglibot si Ramon sa baryo. Marami ang nawalan ng tahanan. May mga bangkang nawasak. May mga lambat na tinangay ng malalakas na alon.
Hindi nagdalawang isip si Ramon. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang naipong salapi upang bumili ng mga kahoy, yero, pagkain at mga bagong lambat para sa mga kapwa niya mangingisda. Labis ang pasasalamat ng buong baryo. Kung hindi dahil kay Ramon, sabi ng isang matanda, hindi natin alam kung paano tayo muling magsisimula. Nang gabing iyon ay muli niyang hinukay ang pinagtataguan ng perlas. Pagkahawak niya rito ay agad itong nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito ay may malinaw na tinig na kanyang narinig. Ramon! Napalingon siya ngunit walang ibang tao sa paligid. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Malapit nang dumating ang huling pagsubok. Napakunot noo si Ramon. Anong pagsubok? Ang taong pinaghaharian ng kasakiman ay hindi titigil hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang ninanais. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ng perlas ay hindi kailanman magtatagumpay sa taong gumagamit nito para sa pansariling kapakinabangan. Unti-unting nawala ang liwanag. Tahimik na tumingala si Ramon sa kalangitan. Alam niyang si Tano ay hindi pa sumusuko. At sa kabilang panig ng baryo, nakaupo si Tano sa loob ng kanyang malaking bahay. Bagaman nabigo siya sa kanyang mga pagtatangka, lalo lamang tumindi ang kanyang galit. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang lumang mapa ng dagat na minana pa niya sa kanyang lolo. Sa pinakailalim nito ay may isang lumang sulat na noon lamang niya napansin. Nakasulat dito ang isang pangungusap. Ang pampaswerteng perlas ay maaari lamang maagaw sa gabi ng kabilugan ng buwan kapag kusang ibinigay ng dagat ang kanyang lihim. Napangiti si Tano. Sa wakas, bulong niya, alam ko na kung kailan ko kukunin ang perlas. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng huling laban sa pagitan ng kasakiman at kabutihan. Lumipas ang ilang araw matapos ang malakas na bagyo. Muling naging payapa ang dagat at unti-unting nakabangon ang mga taga-baryo dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Malaki ang pasasalamat nila kay Ramon na hindi nag-atubiling ibahagi ang kanyang naipong yaman upang muling maitayo ang mga nasirang bahay at makabili ng mga bagong bangka at lambat. Habang lumilipas ang mga araw, palapit naman ng palapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi alam ng mga taga-baryo na may binabalak si Tano. Araw at gabi niyang pinag-aralan ang lumang mapa na kanyang minana. Ayon sa nakasulat dito, sa gabi ng kabilugan ng buwan ay muling magbubukas ang lihim na daan patungo sa mahiwagang pulo. Naniniwala siyang doon niya maaagaw ang pampaswerteng perlas. Nagtipon siya ng ilan sa kanyang mga tauhan. Ngayong gabi, mariin niyang sabi, matatapos na ang lahat. Uuwi tayong dala ang perlas. Tumango ang mga tauhan, bagaman bakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalinlangan. Samantala, sa bahay ni Ramon ay muling nagliwanag ang mahiwagang perlas. Naramdaman niyang tila may nais itong ipabatid. Naalala niya ang babala ng mahiwagang tinig. Malapit na ang huling pagsubok. Hindi na siya nag-atubili.
Dinala niya ang perlas at nagtungo sa dagat sakay ng kanyang bangka. Maliwanag ang buong paligid dahil sa kabilugan ng buwan. Ang ibabaw ng dagat ay kumikislap na tila nababalot ng pilak. Habang papalayo siya sa pampang, napansin niyang muli na namang lumilitaw ang makapal na hamog. Hindi nagtagal ay bumungad na naman sa kanya ang mahiwagang pulo. Ngunit hindi lamang siya ang dumating. Maya-maya ay lumitaw rin ang bangka ni Tano at ng kanyang mga tauhan. Ngumisi si Tano. Wala ka nang matatakbuhan, Ramon. Tahimik lamang si Ramon. Hindi kailanman magiging iyo ang perlas. Tingnan natin. Mabilis na lumapit ang mga tauhan ni Tano upang agawin ang perlas. Ngunit nang sandaling iyon, muling nagliwanag ang buong pulo. Mula sa dagat ay umangat ang napakalaking mga haliging yari sa korales. Kasabay nito ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na dati nang nasilayan ni Ramon bilang anino sa ilalim ng dagat. Isa itong napakalaking tagapagbantay ng karagatan na nababalutan ng makikinang na kabibe at bughaw na liwanag. Natigilan ang lahat. Maging si Tano ay napaatras. Isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong pulo. Ang perlas ay hindi maaaring angkinin ng pusong puno ng kasakiman. Sa kabila ng takot, sumigaw si Tano. Hindi ako natatakot. Ang kayamanang iyan ay magiging akin. Tumakbo siya patungo kay Ramon at pilit na inagaw ang perlas. Ngunit nang mahawakan niya ito ay biglang nagliwanag ang buong paligid. Napabitaw siya habang tila nawalan ng lakas ang kanyang katawan. Lumuhod siya sa lupa. Unti-unting naglaho ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang mga gintong singsing sa kanyang mga daliri ay naging ordinaryong bakal. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay napunit. Maging ang kanyang mga tauhan ay natigilan sa kanilang nasaksihan. Napaiyak si Tano. Ngayon lamang niya naunawaan ang kahulugan ng babalang matagal na niyang binaliwala. Lumapit si Ramon. Sa halip na magalit o maghiganti, iniabot niya ang kanyang kamay. Bumangon ka. Nagulat si Tano. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, tutulungan mo pa rin ako? Ngumiti si Ramon. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o perlas. Ang tunay na kayamanan ay marunong magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Napayuko si Tano. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nagsisi sa lahat ng kanyang kasakiman. Habang nasasaksihan iyon ng mahiwagang tagapagbantay, unti-unti itong tumango. Muling nagliwanag ang pampaswerteng perlas. At isang huling lihim ang nagsimulang magpakita sa loob nito. Isang lihim na tuluyang magbabago sa kapalaran ni Ramon at ng buong baryo. Doon magsisimula ang wakas ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ang nangyari sa mahiwagang pulo, naghari ang katahimikan. Ang dambuhalang tagapagbantay ng karagatan ay nakatingin kina Ramon at Tano. Ang liwanag mula sa pampaswerteng perlas ay lalong luminaw hanggang sa nabalot ang buong pulo ng isang banayad na sinag. Unti-unting lumapit ang tagapagbantay kay Ramon. Natapos mo ang huling pagsubok.
malalim nitong wika. Hindi mo pinili ang paghihiganti, pinili mo ang awa at kabutihan. Dahil dito, napatunayan mong karapat-dapat kang maging tagapag-ingat ng biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Biglang lumutang ang pampaswerteng perlas mula sa kamay ni Ramon. Umakyat ito sa himpapawid at nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Sa loob ng ilang sandali, tila naging malinaw ang buong karagatan. Ang mga sirang bahura ay muling nabuhay. Dumami ang mga isda, kabibe, at iba pang lamang dagat. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumalik ang perlas sa palad ni Ramon. Ngunit napansin niyang nagbago na ito. Hindi na ito kumikislap na tulad ng dati. Ang dating matinding liwanag ay naging banayad na lamang. Muling nagsalita ang tagapagbantay. Natapos na ang tungkulin ng perlas. Hindi na ito magbibigay ng walang hanggang kayamanan. Sa halip, ang mga biyayang natanggap mo ay mananatili dahil sa iyong sipag, katapatan, at kabutihan. Tahimik na yumuko si Ramon bilang pasasalamat. Samantala, lumapit si Tano na luhaan at puno ng pagsisisi. Ramon, patawarin mo ako. Nasilo ako ng kasakiman. Inakala kong ang kayamanan ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Ngumiti si Ramon. Ang bawat tao ay maaaring magkamali. Ang mahalaga ay ang iyong pasiyang magbago. Mula noon, tuluyan nang nagbago si Tano. Ipinagbili niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian upang bayaran ang mga taong dati niyang dinaya. Tinulungan din niya ang mga mangingisdang matagal niyang pinagsamantalahan. Unti-unti niyang nabawi ang tiwala ng mga tao sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay. Samantala, ipinagpatuloy ni Ramon ang kanyang simpleng buhay bilang mangingisda. Bagamat hindi na kasing hiwaga ang kapangyarihan ng perlas, nanatiling masagana ang kanyang pangingisda. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil inalagaan niya ang dagat at hindi siya naging sakim sa likas na yaman nito. Pinangunahan niya ang mga taga-baryo sa pagtatanim ng bakawan, paglilinis ng dalampasigan, at pagbabawal sa mapanirang paraan ng pangingisda. Dahil sa kanilang pagkakaisa, lalong dumami ang isda sa kanilang karagatan. Hindi nagtagal ay umunlad ang buong baryo. Nagkaroon ng maayos na pantalan, naipagawa ang maliit na paaralan, naitayo ang isang klinika para sa mga may sakit. Wala nang batang natutulog na gutom at wala nang pamilyang napipilitang mangutang para lamang may maihain sa hapag. Maraming tao ang nagtatanong kay Ramon kung ano ang tunay niyang lihim. Ngumingiti lamang siya at sinasabing, ang swerte ay hindi lamang natatagpuan. Ito ay bunga ng sipag, kabutihan, katapatan, at pagtulong sa kapwa. Isang dapit hapon, bumalik siya sa lugar kung saan niya unang natagpuan ang mahiwagang kabibe. Tahimik niyang inilapag ang pampaswerteng perlas sa ibabaw ng malinaw na tubig. Unti-unti itong lumubog hanggang sa mawala sa kailaliman ng dagat. Hindi siya nalungkot. Alam niyang hindi niya kailangang panghawakan ang mahiwagang kayamanan habang buhay. Sapat nang minsan siyang pinagkatiwalaan nito.
Habang papalubog ang araw, isang banayad na sinag ang sumilay mula sa ilalim ng dagat na tila nagpapaalam at nagpapasalamat. Ngumiti si Ramon bago siya sumakay sa kanyang bangka. Habang pauwi siya, dama niya ang malamig na simoy ng hangin at ang payapang alon ng karagatan. Napagtanto niyang ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang perlas na kanyang napulot. Ang tunay na kayamanan ay ang mabuting puso, ang pagmamahal sa pamilya, ang pagtulong sa kapwa, at ang pamumuhay ng may katapatan. At sa loob ng maraming taon, ang kwento ni Ramon ay naging alamat sa kanilang baybayin. Isinasalaysay ito ng matatanda sa mga kabataan bilang paalala na ang biyaya ay hindi ibinibigay sa taong sakim, kundi sa taong marunong magpasalamat, magbahagi, at gumawa ng kabutihan. Wakas.